Sa Mobile Bible School, tayo'y nagtitipon online. Sa tahanan man o saan ka man, naroroong tunay kaalamang makalangit at biblikal na aral ay makulay. Sa biyaya ng Diyos tayo'y lumalago sa buhay, karunungan at lalim sa pananampalataya. Sa Mobile Bible School, ito'y abot kamay na. Sa bawat aralin, tayo'y na. What is it? Ano ba yung space? Space is in all artworks. So here are 3 points about space. Una, it can be the area in which the artwork is arranged. So nandito yung artwork mo, dun mo siya i-arrange. Diba? Divided by yung kanyang background, yung elements ng kanyang tinatrabaho, and then yung pinaka-ground, and then yung object natin, yung tao, siya yung pinaka-subject natin dito. Then, space can also make objects appear far away or close by. Far away or close by reducing the size. So, habang lumiliit yung size nitong part ng area ng tubig, so para siyang triangular lang yung tubig, pati itong daan, triangular din, paliit siya ng paliit. So, yung size niya habang nagre-reduce, so this way is called perspective sa space na ito. So, dito, hindi nyo makikita yung perspective dito, di ba? Pero dito, makikita nyo ngayon yung perspective. And space can also give dimension to an object. This might be in 2-dimensional or 3-dimensional objects. So, ito, mahalata mo siyang 3-dimensional siya dahil talagang makatotohanan yung kanyang shading. Yan. Kahit sasabihin natin isang kulay lang siya, so malalaman natin na 3-dimensional. So space is the area in which the artwork is arranged. Yun nga yung sinabi natin kanina. And space can also make objects appear far away or close, large, and small. So using space in this way is called perspective. So, ang perspective, it is a technique used to give impression of depth. Meron tinatawag na 1-point perspective, 2-point perspective, multi-point perspective. So, maraming klaseng mga perspective. So, compare these two form. Ano ang difference ng dalawa? Itong isa malaki. Itong isa maliit. Pero kung wala yung line, actually, kahit wala yung line, may isip mo na pwedeng pareho lang silang shape, mas malayo lang yung isa, mas malapit yung isa. So that's how do the form show depth. No, yung kanyang parang lalim niya. Diba? Space can also give dimension to an object. Tulad nito, kahit square lang, gumawa ka ng 3 square na ganyan, magiging perspective siya. Iibahin mo lang yung lalagyan mo lang siya ng texture, lalagyan mo rin siya ng tone, then makakagawa ka na ng dimension. So dimension in art refers to the depth or space in an artwork. It's all about making shape look 3-dimensional. So ito yung pinag-aralan natin sa tone kanina. And ito may reflective, dito may reflective light sa ilalim, di ba po? So kapag mag-shading ka ng bilog, hindi mula dito, hindi black lahat pababa. So medyo mas light na yung dulo. And then pinaka-dark bigla yung dito sa baba. So this can be seen in transforming 2D or 2-dimensional shape into 3-dimensional shape. So na-occupy niya, di ba? At eto na yung sa space naman, meron tinatawag na positive space tsaka negative space. So, positive space refer to the object or subject that is in the artwork. So, ito yung nasa artwork. So, ito yung positive space. At yung negative space naman, it refers to the empty or unfilled area. So, ito yung negative space or border na tinatawag. Negative space ang tawag dyan. So, space can also be described as positive and negative. But it doesn't mean good or bad. Okay, walang good and bad doon. Actually, negative space is an opportunity to put some positive object.
Kaya yung tinatawag na form, okay? Yun yung form, yun yung ilalagay mo sa negative space. So ito, may form ng clouds, may form ng sea, may form ng trees, may form ng grounds. So lahat ito ay positive space and negative space yung unfilled area. Sana naintindihan po natin yun, no? Ito mismo sa presentation na to. So ito yung kung wala sana itong mga salita or itong typography, so empty, ano siya, empty space or negative space. Sometimes, ang tawag dito is white space. Okay? Kahit hindi siya white, kahit sabihin natin, color blue to, pero empty space siya. Walang nakasulat, walang form, walang object. Ang tawag doon ay white space or negative space. So, it is not technically as white. Okay? Pag narinig nyo sa mga graphic terms or graphic designers, ilagay mo sa white space, na wala namang white dito ah. Ngayon, alam nyo na. Ang ibig sabihin ng white space, doon ilalagay yung object. Doon ka magdi-design, doon ka magde-decorate. So, nagets po ba natin yung white space at negative space? Sige po, mag-start na po kayo. Blank space, sa graphic terms and design, wala siyang hindi ginagamit yung term na blank space. Pwede siyang tawaging blank siya kasi blanco. Pero mas terminology ng mga graphic designer yung tinatawag na white space or negative space. Yung blank space para sa mga mag-e-exam. Fill in the blank. Ayan. So, real world example. Ito ang example natin. This photograph of Sistine Chapel in Rome, it was painted by artist Leonardo da Vinci. So, artist siya. So, it took 6 years to paint the ceiling on the chapel from 1508 hanggang 1512. So, consider, what can you see in the images? Or in the image? Ano nakikita niyo sa image? Paano niya ginamit ang space? Where is there depth in this photograph of the Sistine Chapel? May depth ba? Meron bang lalim kayong nakikita? Meron ba kayong lines na nakikita? Meron ba kayong repetition? May texture? So, ano mga elements ng design ang ating nakikita? Sige, i-type natin. Anong elements ang mga nakikita natin? Indicate nyo, meron. Ano? Okay. Line, may line. May arts o line arts. May square. Ano yung square na yon? So, element tayo. Element lang babanggitin nyo. 7 elements lang tayo. Pang-anim itong space. So, sa 5 elements, anong meron yung elements na yon? Line, shape, form, ano pa? Texture, tsaka tone. So, yung 5. Border. Hindi po element yung border. Borderline. O kaya line as a border. Yun. Square. Pwedeng tawagin yung square pero generally shape or form. It's either geometrical form or ano. So, yan po. Square lines. Tama. Line na yung line na yun ay nagpo-form ng square. So, very good. Tama po kayo. And particularly in our element na shape, ay mapapansin natin na bumuo siya ng tinatawag na perspective, 'di ba? Sa space. So, meron po siyang space na
perspective. So, look at how much space is in this artwork. Diba? Ang nakita lang nating space, dinrawingan yung space. Pero yung space na ito, as a perspective, na meron siyang depth, na palayo siya ang itsura niya. So, the paintings take up space in the majority of the ceiling and wall, diba? Pero paliit. So, meron siyang tinatawag na depth. A large scale at saka small scale. So, can you see the perspective in depth in the photograph? So, meaning the artworks closer are larger, mas malapit. Kahit sabihin natin nasa taas, mas malapit yan. Pag tumingin ka sa langit, ang taas pero ang layo, di ba? Pero sa picture image, sa image na ito, mapapansin nyo na may object siya and mas malapit siya. Excuse me. So the artworks closer and larger. The closer are larger and the artworks further away are significantly smaller. Sa Mobile Bible School, tayo'y nagtitipon online. Sa tahanan man o saan ka man, naroroong tunay. Kaalamang makalangit at biblikal na aral ay makulay. Sa biyaya ng Diyos tayo'y lumalago sa buhay. Karunungan at lalim sa pananampalataya. Sa Mobile Bible School, ito'y abot kamay na. Sa bawat aralin, tayo'y natututo sa teolohiya at biyaya. Sabay-sabay ay lumalago tayo. Sa bawat hakbang, sa Diyos tayo nagtitiwala. Sa gabay ng Kanyang salita, ating inaakay ang iba. Kahit saan man dalhin ng ating mga paa, sa Diyos ng makapangyarihan tayo'y nagtitiwala. Karunungan at lalim sa pananampalataya. Sa Mobile Bible School, ito'y abot kamay na. Sa bawat aralin, tayo'y natututo sa teolohiya at biyaya. Sabay-sabay ay lumalago tayo. Ang pag-ibig ni Jesus ay walang hanggan. Sa bawat puso't isipan, tayo'y Kanyang tinuturuan. Sa online na paaralan, sama-sama tayong umaasa. Sa kaluwalhatian ng Diyos tayo'y nagkakaisa. Karunungan at lalim sa pananampalataya. Sa Mobile Bible School, ito'y abot kamay na. Sa bawat aralin, tayo'y natututo sa teolohiya at biyaya. Sabay-sabay ay lumalago tayo. Hey, sa Mobile Bible School, tayo'y naglalakbay. Sa pag-aaral ng salita, tayo'y magwawagi. Para sa kaluwalhatian ng Diyos, tayo'y nagpupuri. Sa Kanyang biyaya, tayo'y nagmamahalan. Pag-ibig ni Jesus ay walang hanggan. Sa bawat puso't isipan, tayo'y Kanyang tinuturuan. Sa online na paaralan, sama-sama tayong umaasa. Sa kaluwalhatian ng Diyos, tayo'y nagkakaisa.